Kabayan, maligayang pababalik sa Weather Pinas. So ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na weather update. Ito nga po sa ating minomonitor na si Bagyong Opong. Ito po ilalabas na ng kalupaan natin dito sa ating Philippine landmass sa may kanlurang bahagi ng Visayas mamayang alas 11 ho ng gabi. At muli ay lalakas ito sa typhoon category. Tulad ng ating sinasabi, ang nangyaring senaryo, hindi direktang tinamaan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon. Pero ang tendency nito, ang habagat naman ay kanyang palalakasin habang papalayo po at papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So alamin natin yung mga detalye, pero bago tayo magsimula, ako'y makikiusap lamang po na kahit i-like nyo lang yung ating video na ito para tumaas ang engagement natin at makaabot sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo directly yung tinatawag natin na live weather radar. So ito, kung makikita nyo ay nasa category pa rin siya ng severe tropical storm. At ito yung lalabas na ng Philippine landmass, yung kalupaan ho natin. Nagkaroon ho kasi siya ng tinatawag natin na interaction sa mga lupa dyan sa may bandang Eastern Visayas, ilang bahagi ng Luzon. So yung impact nitong si Bagyong Opong humina. Kaya nga po hindi ito direktang nakatama sa Metro Manila. Doon nakakaranas tayo ng pag-uulan dahil yan sa extension trap ng kanyang hangin sa kayong habagat. At pag ito ay nakalabas na ng kalupaan natin mamayang alas 11 ng gabi, doon siya makakabuelo. Yung sirkulasyon ng kanyang hangin magtutuloy-tuloy dahil meron ding habagat na magpapalakas po sa kanya. So alamin natin yung mga detalye sa kasalukuyan ho. Huli hong namataan itong si Bagyong Opong dito po sa coastal water po ng Sablayan Occidental, Mindoro. At yung lakas ho ng kanyang hangin ay nasa 110 kilometers per hour. May bugso naman na umaabot po sa 165 kilometers per hour. May pagkilos po ito northwestward sa bilis po na 35 kilometers per hour. So alamin muna natin yung mga lugar na kanyang dadaanan sa mga susunod po na mga oras. Tapusin nyo yung video dahil meron tayong nakataas pa rin na heavy rainfall warning ngayong gabi hanggang bukas ho ng hapon. So eto ho, no, mamayang alas 11 ho ng gabi ay 305 kilometers west of Calapan City, Oriental Mindoro ang magiging lokasyon po nitong si Bagyong Opong. Yan po nakalabas na ng kalupaan natin dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At pagdating naman po ng bukas Sabado ng alas 11 ng umaga, 590 kilometers west of Indang, Cavite. At lalakas po siya sa 130 kilometers per hour. Pagdating naman po bukas ng alas 11 ng gabi, ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility at 800 kilometers west of Central Luzon. At pagdating naman po ng linggo po ng alas 11 ng umaga, 1,085 kilometers west of Northern Luzon pa rin po siya at nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga posibilidad na pwedeng mangyari. Hindi porket ito ilalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility by Saturday hanggang sa linggo ho, mawawala na ito ng epekto. May epekto pa rin siya dahil ang habagat ay sumabay na sa kanyang pag-ikot ng hangin o yung sirkulasyon ng hangin. So doble ang magiging lakas po ngayon ng habagat dahil nga po kay Bagyong Opong. So mas malaki yung tsansa ngayon ng malawakang pag-uulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At kung titignan nyo, nararanasan na yan ngayon sa ilang bahagi po ng ating bansa and dapat mag-ingat ho tayo. Dahil pa rin po kay Bagyong Opong, hindi pa rin naman ibinababa ngayon ang storm wind signal number 1, 2 at yung pinakamataas niya ay nasa signal number 3. So alamin natin yung mga lugar para din alam na mga kababayan natin kung dapat ba silang pumalaot o dapat bumiyahe. Yung mga lugar ho na aking babanggitin, kung pwede nyo isulat, gawin nyo ho ninyo at kung matatandaan nyo naman, pwede nyo ibahagi sa ibang mga kababayan natin. So, storm wind signal number 3 natin, nakataas pa rin sa ilang bahagi ho ng Luzon. Diyan ho sa may Batangas, sa may Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Calamian Islands. So, hindi lamang sa Luzon. Signal number 3 ay nakataas pa rin sa Visayas dito po sa northwestern portion ng Aklan at Kaluya Islands. So pag sinabi natin na signal number 3, yan may bilis ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour at meron pong 18 hours na warning lead time. Tignan nyo mabuti yung circulation nitong si Bagyong Opong. Malakas yung kanya nagiging sirkulasyon. Lalo na
nung habang papalabas siya ng ating Philippine landmass. Naka-recover agad o hindi nagkaroon ng matinding impact dito po pagpasok niya sa Eastern Visayas, lalo na kagabi ng madaling araw itong si Bagyong Opong. Nagkaroon siya ng impact pero hindi ganoon kalakas, which is dapat natin ipagpasalamat sa Diyos dahil po hindi siya ganoon namin sala. Doon lakas sa area ng Masbate, kitang-kita natin yung kanyang pinsala pero wala naman masyadong napahamak or mga nawala ng buhay, no? Do yung mga pananim medyo na perwisyo pero kayang-kaya natin makabangon, makarecover. Ang signal number 2 natin ay nakataas pa rin sa ilang bahagi ho ng Luzon at Visayas. Ang mga signal number 2 na lugar ay babanggitin ko. Kasama po ang southern portion po ng Zambales, kasama ang Bataan, ang southern portion po ng Pampanga, at ito po, southern portion ng Bulacan, malawak ho yan, hindi ko na ho iisa-isahin, kasama rin ang Metro Manila, ang Rizal, ang Cavite, Laguna, the central portion po at southern portion po ng Quezon, yung mga lugar na yan, sa Cuyo Islands, northern portion po ng Palawan, kasama rin dyan mga kaibigan ko, ang City of Masbate, at ang Burias Island. Yan yung mga lugar sa Luzon na apektado ng signal number 2. Ang Visayas area, may mga lugar pa rin tayo na apektado ng signal number 2. So yung iba sinasabi pa ulit-ulit yung mga lugar. Yung pa rin kasi nakataas, no? So wala tayong magagawa kundi i-deliver ko yung report sa inyo para ho mapaghandaan. Signal number 2 sa Visayas dito po sa northern portion ng Antique. Kasama dyan ang the rest ng Aklan, Capiz, northern portion po ng Iloilo. Yang mga lugar na yan ay nakataas pa rin ng storm wind signal number 2. Ang signal number 1 natin ay ito, may mga lugar pa rin na apektado, medyo mas marami ito. Ang signal number 1, 36 hours ang warning lead time. Bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Sa Luzon, ang signal number 1 nakataas pa rin sa Pangasinan, the rest po ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, southern portion po ng Aurora, the rest ho ng Pampanga, the rest ng Bulacan, at ilang bahagi ng Quezon. Kasama rin ang northern portion po ng Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at the rest po ng Masbate. So take note, muli kong ipapaalala, ang ilang bahagi ng Bicol Region ay mas mataas na yung tsansa na magkaroon ng magandang panahon sa mga susunod na mga araw dahil sa unting-unting paglayo nitong si Bagyong Opong. Sa Visayas, ang signal number 1 natin ay nakataas pa rin po sa Antique, the rest ng Iloilo, Guimaras, ilang bahagi ng northern and central portion po ng Negros Occidental. Kasama rin ang northern portion ng Negros Oriental. So yung mga lugar na yan. Ang northern at central portion din po ng Cebu, apektado ng signal number 1, kasama ang Bantayan Islands, ilang bahagi po ng Camotes Island at northern portion po ng Bohol. Northern Samar kasama din sa signal number 1. Ilang bahagi po ng central portion ng Eastern Samar, kasama rin yan, yung mga lugar na yan. So ngayon pa lamang po ay pinag-iingat yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng tuloy-tuloy ng mga pag-uulan, lalo na ngayong hapon, sa gabi at kinabukasan. Do yung ngayong mga oras po nito sa ilang bahagi ng Metro Manila, medyo huminto yung mga pag-ulan, pero hindi ibig sabihin niya na wala ng banta. Ito nga pong si Bagyong Opong, no? Nagpahinga lamang yan at posibleng magpaulan ulit po yan maya-maya, lalo na ho ngayong paggabi. So dahil pa rin po sa Bagyong Opong at sa habagat, meron tayo nakataas na heavy rainfall warning. So ngayon aalamin ho natin yung mga lugar na merong nakataas na dami ng pag-ulan. So ito ho, pakinggan nyo mabuti dahil napaka-importante nito. Ngayong hapon din po, mga kaibigan, hanggang bukas, asahan ho natin ng 200 mm sa dami ng pag-uulan po sa may Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Sa may Palawan naman, Quezon, Laguna, Batangas, Masbate, Biliran, Marinduque, Aklan, Antique at Capiz, meron pa ring 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan natin sa mga lugar na yan. Ngayong hapon din hanggang bukas ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Metro Manila pa rin po, Bataan, Cavite, Rizal, Aurora, Isabela, Iloilo, Northern Samar, Eastern Samar, Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Yan ho ay dahil sa banta nitong si Bagyong Opong. Dahil naman ho sa habagat or southwest monsoon ay meron pa rin tayo nakataas na heavy rainfall warning. So ngayong hapon ho hanggang bukas ng hapon, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ang ating aasahan pa rin dyan sa may Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras, Cebu,
Bohol, Leyte at Southern Leyte. So ang dami kong mga lugar na binanggit, yan po talagang pinag-iingat sa ngayon na sa banta ng mga pagbabaha, lalo na sa mga bahayang lugar at landslide sa mga landslide prone area. So ulitin ko mga kaibigan, mamayang alas 11 ng gabi, lalabas na ito ng kalupaan natin dyan sa may kanlurang bahagi ng Visayas at muli siya mag-intensify or lalakas po into typhoon category. Medyo talagang nakakalito yung pabago-bagong galaw at kilos po nitong si Bagyong Opong, pero salamat po sa Diyos dahil hindi po direktang natamaan ng ilang mga bahagi ng ating bansa. Kasi in-expect natin pagtama nito sa Eastern Visayas, Central at dito po sa Southern Luzon, matindi yung magiging pinsala niya. Pero humina ho siya mga kaibigan. Nakita nyo naman, bumalik siya sa pagiging severe tropical storm category, which is pag tinawag natin na severe tropical storm, yan ho ay nasa category lamang ng pinakamataas hanggang signal number 2. Do hindi kalakasan pero at least andun po yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Sa ngayon kaibigan kabayan, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. And please don't forget po kahit i-like nyo lang ang ating video na ito, update natin. Masaya na ho ako doon, okay na ho yung sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat.